kainin. Oo, pero hindi lang namin hinuhuli doon sa kabilang pan namin. No? Kaya kasi dito mo sa gilid yan, may mga lining. Pinaline namin kasi ano. So, ang pinaka-clean namin, yung bato, kaya nakikita mo dyan sa pader doon, pati sa loob ng bahay, pati doon sa pavilion. Ayan guys, so nakita dito kami nang galing. Ayan yung pool. Ito na, sa opposite direction na tayo, no? May ano dito, parang river. Yan, Na may mga tilapia. tawag nila lawa. 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 Okay, let's go again. Ayun ang actually ang price. So anyway, ito yung The master's bedroom. pare-pare pag-ibig, itong pag-ibig. Pare-pareho lang. Oo nga, no, parang pareho lang. Iba-iba lang ang mga decor. Oo. Yung pinapanggit mo sa akin, how does it work? Yung ano, yung flooring natin. Yung sa ilalim, yung meron kang bed, dito pumapasok yung hangin. Okay. Okay. Dapat may exit. Dito lang. Kaya una mo muna itong railings na to. Yan. So parang meron diyang railings. No, dyan nagagaling yung hangin. Okay, ito meron din dito. Okay. Meron din dito. So, ito rin, pumapasok rin dito. So, may passive ventilation. Aakyat. Ayun yung sa taas yan. Kaya, hindi nagkakaroon ng parang hindi na nagkakaroon ng vacuum. Tama ba yung ano? Yung concept na ang hot air goes up? That's right. Di ba? Di ba? Ang malamig na sa baba. Nasa baba. So, aakyat yung hangin. Yun doon. Tapos doon na ano. Doon na tuktok. Doon lumalabas. Kasi may diffusion itong fan, no? Ang nagre-remain lang is yung malamig na hangin sa baba. Kahit na walang gumagamit, may air circulation. Even without an aircon. Even without an aircon. Or bawa, umuulan, kahit na kayo naka-aircon, lumalabas pa rin yung hangin. May cross ventilation. Pero pag gano'n daw, Christmas season, lawin for aircon, di ba? Hindi na kami nag-aircon. Wala na, wala aircon. Kasi malamig na talaga. Thank you so much for inviting us sa inyong napakagandang lahanan dito sa Quezon. You're welcome. Sobrang ganda. In Casa Esperanza. Ilang years na ba ito? I think 6 or, yeah. Since the pandemic, yeah. So, how many times do you go here? Oh my gosh. Barely. Barely ba? Barely anymore, but dapat once a week man lang. Oo. Kasi pag ako may ganito, parang araw-araw, nandito na ako, hindi na ako alis. Diba? Sobrang relaxing, sobrang Totoo yan. Kasi between dito ang one night eh. Oo. And in the mornings is the best time because you always hear the birds. Yes. I'm always waiting for that. Oo. Sabi tayo, ano ba yung mga ibon? Sound of Singing ka na. nature, no? Yes. Siyempre, mas gusto ka namin makilala. Saan kang lumaking lugar? Sa San Juan. Metro Manila lang. Yes. Valenzuela Street, San Juan. Noong time pa na yun, nagre-referee na tayo. In the 70s when I was a teenager. Ate, nag-uuwi siya ng manok, kambing. Nagre-referee siya sa probinsya. Ganun ang bayad niya. Boxing din. Boxing din. Silang dalawa ng uncle niya. Yung superstar si Jose Pempe Padilla. Tapos, ang bayad sa kanila ay Ganun. yung mga pagkain. Mga pagkain. Parang mga doktor din sila. Oo. Paano siya napunta sa international scene? Hindi Sa ko boxing? rin. Naku, hindi Hindi mo na maalala Hindi yun. ko na maalala eh. Pero hindi kanya sinasama sa mga boxing Oh, events. never. Kasi naalala ko, Rela in Manila, siya yung referee nun. Oo. Isa sa mga pinakamalaking laban ni That's Muhammad been Ali. 50 years, can you believe? Yeah. Actually, 51 this year. Ikaw naman, kumakanta ka na nun. Oo, always, my whole life. I loved singing. Tapos ako yung tipo ng manonood ng sine. Sine pa noon eh, syempre, di ba? May music. Kinakanta ko na yun. Kahit iba-iba yung words. Sounds like lang eh. Pero kinakanta ko na. So I would easily adapt to the melody. Ako ko agad. Sumasali ka ba sa mga contest? No, never. Sobrang shy ako eh. And meron ako nag-imagine, sinubukan ako gano'n talagang I would fail. Fail! I would clam up and I would be so shy. Hindi ko kaya. Kailan mo lang na-realize na pwede na palang gawin career ko? Nung kinukuha na ako, actually, audition pa ako for Music and Magic. Kasi aalis na si Fu noon. Kaya lang, nung hinahanap na ako ni Sandro Chavez, na eventually naging manager ko din, buntis na ako noon kay Karel. I was only 16, yeah, but I got pregnant so early. And ayun, so naiba yung aking
Ayun na. But right after that, my uncle, who's also in films, si Bebo Osorio, came to the house and said, siya naghahanap ng hotdog ng female singer, nire-recommenda kita. Kasi Tito Bebong na yan, mahilig niya, gustong-gusto niya akong gawing artista. Kinukuha niya ako palaging bit player, kami dalawa ng sister ko, si Bong, si Clarita. Siya talaga mahilig, ako hindi. Pero yung dad ko, palagi kami pinagsasabay, mag-chaperone daw ako. Para dalawa kami. So, kasama ka. So kasama nagbe-bit players kami sa pelikula na hindi ko talaga type kasi mareklamo ako nun eh. Nung mapasok ako, wala pa akong proper, pangtanggal ng makeup, pero nung papasok ako, paano ba tanggalin yung mascara, sabi-sabi sa mukha ko. Hindi ko nag-intindihan, sabi ko, hindi ko ito ma-appreciate kasi paano ba ito nagagawa ni Lorna? Kasi she's my cousin. And we were part of, oo, nag-extra kami doon sa isang pelikula niya. Anong pelikula? Oh my God, I can't remember. Sabi ko, paano mo na natin titis mag-shooting? Kasi ang haba ng oras. Tapos naalala ko yung bayad ko, 200 pesos. Sabi ko, worth it ba ito? Pero medyo okay na yan, ano, mga panahon na yan, ha? Hindi mo siya Diba? super tama. Parang feeling ko, hindi nag-equate yung pagod mo at saka yung sweldo mo. Saka tagal ng shooting. Matagal ang shooting yun, hindi ko talaga maintindihan. Kasi yung early days, puro mga ganyan. Extra, Yeah. commercial. Until hotdog. Yan na. Ayan. Tapos syempre, lahat yan sa akin bago. Pag-ambisyon mo maging sir, sabi ko gagaling ako ito. Hotdog, kung galing-galing. Sikat siya. Manila Sound. Recording tayo siya. Okay, yung kanta niya. Meron namang duet. Flip side. Yung isa, careful. So, careful. Inagandahan ko. Sabi niya sa akin. Siya, pwede ba gawin mo ka boses ni Olive Oil? Ba't gano'n? Olive oil talaga. Siyempre, yung mundo ko na gumuho. Sabi ko, bakit ganito first recording ko, ang boses ko si Olive Oil. Paano ba to? Hindi kasi pala siya ay novelty. Hindi ko pa naiintindihan. Hindi naman din fully explained sa'yo kung ano yung ginagawa mo, di ba? So half-heartedly, I was trying to do it. So, pinalit ko yung boses ko. Sabi ko, ganyan daw. Careful. Ganyan. Exage ko ron. Ganyan. So, apparently, di ba bilang naging queen siya ni Kinder Badida? Ayun, ito pala yun, kung kumakataon o sa So, sadya yun na, careful. And then I had to learn the songs of film. That part I really enjoyed. Kasi their songs are beautiful, di ba? But then I had to also learn some disco tunes, which I enjoyed. I liked it naman. Kaya lang yung pwesto hindi ko na naman gusto. Kasi late. Late siya, kuyataan. Nung magkakanta kami ng oras. Kaya alam ko reklamo ng bata ako. Kasi hindi ko naiintindihan eh. Akala ko ganun yun, di ba? Iba yung idea mo kung paano ka magsisinger. Ang idea ko noon, Sharon Cuneta. Yan, di ba? Kasi siya yung sikat nun. Huli Desma. O, di ba? Kung Desma, kailangan ganun ng mga sikat nun. Lea Navarro, Celeste Legaspi. So, yun ang idea ko. Ay, pala pang slowista yun. So, hindi ko pa naiintindihan fully. So, nung bata ako talaga, nagre-reklamo ko palagi. Bakit po yan? Na-disillusion ako na, ay, hindi pala ganun. Iba pala yung work na ini-entail para ka, so, I stayed with him for less than a year. Then, eventually, nag-solo. Then that's when I fully understood. Kasi meron na akong proper manager. So, ginaguide na ako kung ano yung mga kantang magugustuhan ng audience. They would tell you, how to deal with an audience. Pero hindi ako makapagsalita. I was painfully shy. Mas gusto ko kakanta, segue. Sasalita. So, yung mga in-between, dapat may konting Oo. Hindi ako marunong. Sobra. But then, of course, yung Tavern on the Square, doon kami na-train. Ni Sandra Chavez, ni Ronnie Henares, yan. Yung mga naging manager ko. Tinulungan nila ako. Nakikinig na ako noon. ina-absorb ko na ako. Ina-absorb ko na hindi na ako nagre-reklamo kasi ganito pala. Ito pala yung work na kailangan. Ano una-una mong single na na-record? As a solo act? Kahit na. Can you believe? Oh my I was so lucky. Oh my God. Like that? And there's a story which I told people. Ang kwento po noon talaga,
sabi sa akin ni Willie Cruz, who's producer of my album. Kaya ang nabigay ko na sa vida. Sige, pakinig. Sabi ko, again, akin na lang yan. Liname ko talaga. Kinapalan ko talaga, sobrang ko talaga. And well, sige na, producer kita. Kailangan ko yan. I heard it. I knew it. I knew it from the bottom of my gut. Na talagang, so ito, hindi lang ko antak ito. And of course, if you did a hit, Yes. nung lumabas siya, no? I was very lucky.